ang Jesus. Kag sa liwat, abungan ang Biblia. Lucas 16, versikulo 16. Lucas 6:16. 16, 16. Or 16:16. Tuwa 16. Wala, 16:16. Ang kasuguan kag ang mga manalagna tubtob kay Juan. Kutob sa tungtion, ginawali ang maayong balita sa ginarihan sa Dios. Kag ang tagsa katao nagasulod sing palubos sa sini. Yawan ka, Diyos. Praise the Lord. Pray namin. I-bless mo kami. Yes. Kag ang Holy Ghost malagay. Amen. Dagdagan ka naman at kanungan. Amen. Sa pangalan ni Lord Jesus, dalangin. Amen. Magsyogo kayo. Ang versikulo, ang kautusan at ang mga propeta hanggang kay Juan. Pero madugtong, magmula noon ipinapangaral ang mabuting balita at marami ang nagpupumilit na makapasok. Dalawang panahon ang nandiyan. Ang una, panahon ng kautusan at ang isa, panahon ng biyaya. Amen. Ang biyaya, yun ang panahon ng mabuting balita. Sa mga tuwid, ang mga propeta sa ilalim ng kautusan ay hanggang kay Christ, hanggang kay Juan lang. Glory. Ngunit, ng panahon ng biyaya, iglesia yun. Amen. Ang biyaya at ang kautusan hindi pwedeng magsabay. Amen. Ang kautusan nagre-require ng kamatayan, ngunit ang biyaya ay buhay na walang hanggan. Amen. So magkaiba sila dalawa. At sa panahon ng iglesia, sa una Corinto 12, versikulo 28, ang sulat ni Pablo may sinasabi sa tungkol sa mga kaloob sa iglesia. Sino? Kag ginbutang sa Dios sa iglesia ang nahauna mga pinadala. Ay kaduha, mga manalagna. Ay katlo, mga manunoddo. Ugaling ang mga manubuha sa katinalahan. Ugaling ang mga manugpanayo. Mga manugtabang, mga manugmando, mga manughambal sa nagahintay na pila. Okay, ito naman sa panahon na ito ng iglesia. Ang sasabi nga sa iglesia, unang nilagay ng Diyos ay mga apostolis. Pangalawa, mga propeta. Pangatlo, guro. Ganon din ang iba't ibang uri ng mga kaloob. Sa mga sa panahon ng iglesia, kasi ang panahon ng biyaya, may propeta. Dahil maraming mga hiwaga, misteryo, sa Biblia, nasa kaisipan ng Diyos na kailangan niya ihanag. So, gagamit ang God ng propeta sa huling panahon ito. Hindi seminaryo at Bible school ang nakakaunawa ng tama na pagkakaunawa sa mga hiwaga. Diyos lang at ipinahayag nito sa kanyang lingkod na propeta. Amen. Ang hindi sasampalataya ay paparusahan. Halimbawa, katulad ng sinasabi sa Judas 1:6, hindi si Judas Iscariote. Si Judas 1:6. Kag ang mga magtunda nga wala magtipi sa ngila o galingon nga kahintangan kundi nagbiya sa ngila nagalaygo nga puloyan iya gintigana sa mga gapos nga dayon sa
sa mga ito nga kadudunman tubtob sa paghukom sa dako nga adlaw. Ito, ang tinutukoy, mga anghel doon sa langit. Ang sumunod sa pandaraya ni Satanas. Sila'y inalis sa langit. At inihulog sila. Saan sila inihulog? Sa kanilang bilangguan. Nakakadina sila. Ang katawan nila ay nakabilanggo. Saan nakabilanggo? Doon sa ilalim ng makal. At sila ay yung mga angin, ngunit ang kanilang espiritu ay nasa ibabaw ng lupa. Yun ang kulungan ng mga espiritu ng nilalang. Kahit sa panahon ng Panginoon Isus, nangaral siya sa una Pedro 3:18-19. Nang siya'y namatay, hindi siya huminto sa pangangaral. Pumunta pa nga siya sa impyerno at nangaral. Katong Pedro. Unang Pedro 3:18-19. Kaya si Kristo man napatay tungod sa mga sala si makaisagit lang, ang matarong tungod sa mga di matarong, agod nga madala niya kita sa Dios nga gipatay sa unod apang gibuhi sa Espiritu. Isnibit. Nga sa mo nagkadto siya sa kagagwali sa mga espiritu sa bilangguan. Okay. Sino ang namatay? Si Kristo. Namatay siya dahil sa makasalanan, matuwid siya dahil sa mga hindi matuwid. Pinatay sa salaman. At sa ganong kalagayan, bumalik siya sa kalagayan bilang tiyupani. At nangaral siya sa mga espiritu sa bilangguan. Ano yung pinantahan niya? Bilangguan ang pinantahan niya. Andun ang mga hindi sumampalataya sa Panginoon. Kung saan matagal ang Panginoon paghintay ng Panginoon sa kanila upang sila yung sumunod o sumampalataya sa pangalan ni Noe, pero hindi hanggang dumating ang gunaw, patay silang lahat, 8 lang nangaligtas, saan napunta ang kanilang espiritu o kaluluwa at kaluluwa ang sagot sa bilangguan. So ano ang impyerno? Bilangguan. Ano naman ang impyerno? Hukay. Tingnan natin ang kalawang Pedro 2, versikulo 4. Glory! Hallelujah! Dito basta to. Praise the Lord! Kay ko ng Diyos wala mang paiway sa mga mukunda sa nakasala sila, kundi ginuhulog sila sa impyerno. Kagintugyan sila sa mga nadalman sa katutulman, nga itigana sa paghukom. Okay, na magkasala mga anghel. Anong ginawa? Inihulog sila sa impyerno, sa hukay. At nakalaan sila sa araw ng paghukom. Kaya ang katawan nila hanggang ngayon nakabilanggo doon. Pero ang espiritu nila nandito sa ibabaw ng lupa. Kahit sa panahon ng mga mayaman ay namatay, pati ang mahirap sila sa roon namatay, at namatay, nilibing ang mayaman, nang may libing siya. Dumilat siya. Nang dumilat siya, nandun na siya sa lugar, tinatawag Hades. Amen! Ano Hades? Impyerno. Ano yun? Sabi, tingnan natin ang Lucas 16:28. Kung anong Hades nito. 28:16. 16:28. Kay may lima ako kautod nga lalaki, agod nga mapandaman siya sa ila, nga hindi sila man makalit sa sinindog sang pagantos. Okay. Yung mayaman ay nakiusap kay Abraham na matulungan ako nila sa dito. Sabi ni Abraham, hindi pwede. Tapos na yan. Patay na yan. Noon sana.
Pero sabi niya, ano bang buhay mayroon ka noon? Ngayon, kaya maghirap ka dito. Humingi siya ng tulong na ang sinasaro ay makatulong sa kanya. Pero sabi niya lang, di pwede. Walang tao makalipat dito tungo sa inyo, diyan sa inyo, tungo balik di sa aming lugar. Sabi hindi, sir, kung gano'n, ipadala mo na lang si Lazaro doon sa bahay ng aking tatay dahil may 5 pa kong buhay doon, sila'y mababalaan, mawarningan upang di sila makapunta sa lugar, lugar ng pagdurusa. So anong interno? Lugar ng pagdurusa. Gawin niyo siya mo niya ang federation? Ganyan dito, sa Piece of Torment. Ang impyerno, tinatawag yan kalimang dimension. Tinatawag din lugar ng pagdurusa. Sige. He cannot go in the presence of God because he is a sinner. Ang mayaman o ang sinong makasalanan hindi makapunta sa presensya ng Panginoon dahil siya makasalanan. Okay? He cannot return back to earth Hindi because naman siya makabalik sa lupa. Patay na siya. Sige. time's up. O time's up na, buhay, tapos na, patay siya. Okay? Caught between the two things in the 5th dimension. O saan siya napunta? Sa ikalima na dimension. Anong dalawang bagay ang kanya naranasan? Ang tawag niya parang buhay siya. Na parang tulog siya. Gising siya at tulog siya. Anong tawag? Bangungot. So, ang nandoon sa impyerno ay parang pinapangungot. Hindi naman siya makapagsalita ng maayos. Ang ganun yung mga binabangungot na tao ang nasasalita siya sa sarili, pero ang narinig hindi. Hindi parang ungol lang yun. Ungol siya. Kasi yan siya. Wala naman. Is God a soul and it cannot go the presence of God Mayroon because, siyang kaluluwa na hindi naman makapunta sa presensya ng Panginoon because it is not covered by the blood. dahil hindi siya, wala siya sa ilalim ng dugo ng Kristo. Kung gano'n, sino mang namatay na wala sa dugo ni Kristo ay pupunta talaga sa lugar ng pagdurusa. See? He is a sinner. Dahil makasalanan siya. He cannot wake himself up. Hindi naman magising ang kanyang sarili. There he is in a tormented nightmare. Parang nightmare siya, tormented. Ang nagpapahirap sa tao sa impyerno ay parang bangungot siya. Na hindi naman siya, gising siya, hindi, at krati gising, krati tulog. So sa mga tuwid, ingatan natin ang ating sarili. Na kailangan palagi tayo sa dugo ni Kristo. Ang tao ay magpasadugo lang ni Kristo kung manampalatayanin siya sa bawat salita ng Diyos. Magsitayo ni muli. Buksan ang Biblia sa Payag 10:17 at 10:7. Kundi sa mga adlaw sang pagtawag sang budyong nga patunggon sang ikapitong manugtunda, ang tinago sang Dios sunod sa ginpahibalo niya sa iya mga ulipon nga mga malagna matuman. Makapangyarihan, purihin ka. Nawa ba na Espiritu ang kumilos at kung di ayon sa sarita, may kapangyarihan ka pa rin sa rambibig. Ang banal na Espiritu nawa ang pumagit sa bawat isa. Ito lahat dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Magsuko. Ang sinasabi ng Biblia sa araw ng kapitong mensahero. Dahil ang iglesia, iisa lang yan.
Nagparte-parte ito ng Panginoon Diyos sa 7 kapanahunan. Amen. Ang 7 kapanahunan ng Iglesia, hindi ito. Ito'y panahon ng biyaya, panahon ng awa, Amen. panahon ng pag-ibig. Hindi ito panahon ng kautusan. Dahil panahon ng kautusan hanggang kay Juan yan. Juan Bautista. At siya sabi, ang mga hiwaga ng Diyos ay mahayag lahat sa panahon ng ika-7 mensahe. Amen. Ang lahat ng mga hiwaga ng Diyos. Ang mga hindi hiwaga, madali lang sa tao yan. Ngunit, kapag hiwaga, mahirap. Ang sinasabi ng Biblia, basta hiwaga, ang gagamitin ng Diyos, propeta. Amen. Amos 3:7, ang Diyos walang gagawin na anumang bagay kung hindi muna niya ito ihahayag ang kanyang mga misteryo sa kanyang alagad na mga propeta. Amen. So, ang ika-7 mensahero ay propeta. Siya ang kaganapan na mula sa Malakias 4 na kanyang ipadala ang propetang siya ang propeta ng Malakias 4 bago ay sunugin ang mundo upang ang kanyang mensaheng dala ay ipagbabalik loob niya ang panampalataya ng tunay na iglesia ng sa huling panahon ito, balik sa panampalataya ng mga apostol. Bago niya saktan ang lupa ng sumpa. Dahil magkakaroon ng Great Tribulation. At ito'y magaganap bago ang gera, katapusan, at mangyayari ang malaking kapigatihan bago o pagkatapos ng rapture. Amen. May rapture. May mga tao na hindi mo maintindihan. Sasabi nila, ang propeta nyo hindi nakasulat sa Biblia ang pangalan. Correct pa na isulat eh. Puno ng Biblia. Tapos na yan. Selyado na yan. Anong sasabi ng anghel kay Juan? Walang babawas, hindi pinapantulutan, at walang magdadagdag. Selyado na ito. Ngayon, sa kamangmangan ng mga ngaral ng mga iglesia, tanong, hindi nakasulat ang pangalan ng propeta niyo sa Biblia, eh ibalik mo sa ganong question din. Kung ano ang kanyang sukatan, sukatin mo sa ganon. Tanungin mo rin, ang pangalan ba ng pastor mo ay nakasulat din sa Biblia? Pwede parehas kayo. Wala. Ang sukatan, sabi ng Panginoon, kung anong sukatan nila, diyan mo rin susukatin. Huwag ka na magpaliwanag ng paliwanag. Hindi naman makikinig sa paliwanag niyo eh. Ang makikinig lang, yung matunay na pinili. Ang tunay na, yan, paliwanaga mo yan, makikinig yan. Okay, brother, basa. Sa cellphone ko. Sa cellphone, tapos ito? Okay. Number 2. Saan ba yung galing? The spirit of this world hates. Pakinggan mo. Ang espiritu ng sanlibutan ito, yan lang. Sino ang espiritu ng sanlibutan ito? Ang sagot, ang espiritu ni Satanas. Espiritu, ang binanggit ng espiritu. Ang espiritu ng sanlibutan. Ang sasabi nga sa Efeso Kapitulo 2, ang espiritu ng sanlibutan, ng hangin, ng sanlibutan, yun ang kumukontrol, nag-influensya sa mga hindi masunurin sa Diyos. Kailangan sumunod. Pag hindi, ang magkokontrol ay ang espiritu ng sanlibutan ito.
Amen. At ang espiritu ng sanlibutan ito, ang espiritu ni Satanas. Galit siya sa Diyos. Ganito? Hates what? Hates the Spirit of God. Oh, Because galit na galit ang espiritu ni Satanas sa espiritu ng Diyos. Ano ang espiritu ng Diyos? Holy Ghost. Ang banal na espiritu ay ang espiritu ng Diyos. Galit ang espiritu ni Satanas sa Holy Ghost. Galit siya. Ano mangyari? Sige. because it can't overcome the Hindi Spirit yan of na God. matatalo. Hindi na matatalo ang Espiritu ng Diyos. Matatalo ba niya ang Espiritu ng Diyos? Samantalang kapangyarihan galing lang naman sa Diyos. Tuldok lang. Ang lahat ng kapangyarihan ni Satanas at ng kanyang mga alagad ay kumpara sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Paano magtatagumpay ang gatuldok na kapangyarihan sa kapangyarihan ng Diyos? Amen. Lahat ng kapangyarihan, buong kapangyarihan, Kanya. So, galit siya sa Espiritu ng Diyos. Hanggang galit lang siya. Pero wala naman siya magagawa dahil hindi na matatalo ang Espiritu ng Diyos. Sige. Tries to destroy the vessel in whom the Spirit of the truth dwells. Pakinggan niyo. Kanyang pagsisikapan. Ang ginagamit ng Diyos, yung ministro na may banal na espiritu, the vessel of God. Ang ministro, bakit tinawag siyang vessel of God? Dahil may Espiritu Santo siya. Hindi nyo ba alam, timplo kayo ng Espiritu Santo? Amen. So tayo, vessel ng Espiritu Santo. Ang gagawin ng demonyo, ano ang gagawin niya? Pagsisikapan niya to destroy, kanyang sisirain ang ginagamit ng Diyos. Tandaan niyo yan. Tulad Kristo, pagsikapan niya ang iyang sirain si Kristo. Ganyan lagi. Tulad kay Cain, sinira niya si Abel. Sa bawat kapanahonan may ganyan niya. At sa panahon ni Kristo, may hugas na ginamit si Satanas. Anong tawag ng Panginoon Jesus kay Judas? 12 kayo, pero ang sa inyo ay demonyo. Ang demonyo, Diablo, espiritu ito ni Satanas na nasa tao. Pero mabait si Judas, tandaan niyan. Si Judas ay manampalatayaan din. Palagi siyang gigit kay Kristo. Gigit siya lagi kay Kristo. Malapit siya sa Panginoon. Pero, yun pala, may plano. Dahil materialistic siya. Dahil sa kanyang pagka-materialistic, ay lalo siyang ginamit ng demonyo. Kaya sa mga ngaral, ng buong katotohanan, hindi pwede na may Holy Ghost na tao ay mangaral ng mali. Bakit? 1:14-26, tumaman comforter na siyang Holy Ghost. Kung itong mag-aaliw na siyang Holy Ghost, pag dumating sa iyo, ito siya magtuturo sa iyo sa buong katotohanan. At siya rin ang magpalaala sa iyo sa salita na sinalita ko sa inyo. Ang ipalaala ng Espiritu Santo, yung sinalita, iyon ang ipalaala sa Kanya. Hindi yung gagawa pa ng panibagong salita. Mali yun. Hindi pwede na ang Diyos magbibigay ng dalawang magkaibang revelation. Ang unang revelation, tama yun. Ang pangalawa, mali na yun. Kukontra na yun sa pure na mensahe. Kaya anong gagawin niya?
Sisirain niya ang nagdadala. Siyempre, pag sinira niya na, ano mangyari? May makikinig pa ba? Hindi, wala na. Pero mali siya, ang pinili, ang makikinig. Dahil kung saan ang bangkay, nandoon ang nagkakatipon ang mga agila. Anong bangkay ang pinapahayag, pinapaliwanag kung saan ang sariwang karne? Kung nasaan ang buhay na pagkain ng mga agila, doon nagkakatipon ang mga agila. Sino ang nagdala? Sino ang nagdadala ng mensahe na pinakapagkain ng agila? Hindi kundi, susunod sa kanya, hahanapin siya ng mga agila dahil alam ng mga agila kung anong pagkain para sa kanila. Hindi lahat ng pangangaral na mabuting balita ay pagkain ng agila. Kahit mabuting balita pa yan. Kung iba kaysa ipinangaral ng mga apostol, ang pangangaral na yun ay revelation na ni Satanas. Pagkasumpain na siya. Bakit? Dahil ang ikalawang pangangaral, ang mali na pangangaral, yun ay magdadala sa tao sa impyerno. Sa lugar ng pagdurusa. So, nang mamatay siya, na hindi na siya makaahon doon sa kanyang kinaluglukan na impyerno dahil hindi niya binigyan ng importansya ang mensahe na kanya napakinggan. Hinayaan niya si Satanas na sirain, mansahan ang kanyang kaisipan sa panampalataya tungkol sa salita ng Diyos. Brother, next. Number 4. Thou hast tried them, say they're apostles. Ito naman. Brother, basahin mo ang Revelation. What is Revelation? Huwag na, payag. Kapitulo 2, verse 2. Nakilala ko ang imo mga buhat, ang imo pagpangabublay kag mapailubon nga pagbatas, kag hindi ka makantos sang malawot nga mga tao apang nakatilaw sa mga nagatawag sa ilaw pagalingon nga mga pinadala, apang hindi sila mo. Kag nasapuan sila nga di matuod. Panahon niya siya sa Efeso, First Church Age. Ang unang panahon ng Iglesia ng Hintil. Yan, ang Efeso. Ang sinabi ng Panginoon sa kanyang Iglesia, nalalaman ko ang inyong paghihirap. Nalaman ko ang inyong pagtitiis. Matinding pagtiis ang dumating sa kanila. Ang mga kasamaan nila galing, pinapatay, pinakalagad sa kabayo, ipinako ng ng baliktad, kiwahit, binilanggo. Sabi ng Panginoon, alam ko ang inyong pagtitiis. Alam ko ang dumating sa inyo na mga pagsubok at ang mga dumating na tukso sa inyo. Sabi niya na ano na may pumasok sa loob niyo, nagpapanggap na mga apostol. Ngunit sila'y nasumpungan. Sino galing? Hindi pa totoo. Ito napapanggap ng mga apostol, hindi totoo dahil sa ano? Brother, basahin mo galing? Ganito basa? Sa English Bible, sa translation. Found them liars. Nasumpungan sila palang sinungaling. Dahil ba sila ay masama? O dahil ba sila ay masungit? Hindi, mabait sila. Siyempre, pag gagamit si Satanas ng mga malulupit at mga loko-loko, siya makikinig. Wala. Kang gagamitin ni Satanas yung mabait, yung mga tapat, yung mga espiritual. Kaso, sinabi ng mensahe, testingan mo sila.
Ang testing mo, ano ang ayon diyan sa payo diyan? Dito, pang-liars, mga sinungaling, see? That is a blunt statement. O mapangaas ito na pangungusap. Thou hast tried them, call themselves apostles. At sila'y sinubukan mo, testingan mo. Itong mga tao nagsasabi ng mga apostol. Okay? Isn't that presumptuous? Hindi ba yun ay mapangahas? What right has people to try those who call themselves apostles? Ano ba ang pagsubok na gawin mo? Sa mga taong nagsasabi sa kanilang sarili ng mga apostol. Okay? How do they try them? Paano mo sila subukin? Here it is. Ayan, Galatians 1:8. ito, sabihin na. Galatians 1:8. Gracia o notso, binanggit ng bersikulo. Sige. Basa nito. Basa. It was the apostles who brought the original word to the Okay. people. Ano ang sinabi, ang sulat ni Apostol Pablo sa Gracia 1, kahit ako o kami, mga angel man kaya galing sa langit, ang mangaral sa inyo ng ibang mabuting balita kaysa amin nang ipinangaral sa inyo, siya'y kakasumpay. Bakit? Ang mga apostolis ang nagdala ng orihinal na kapayagan. Ang original na salita. Ganito? That original word could not change, not even a dot or dash. Ang na iyong na salita ay hindi pwedeng baguhin. Kahit period, dati hindi pwede. Kung saan nakalagay ang tuldok, diyan huwag ilagay sa dulo. Huwag ilagay sa simula. Maging iba na yun. Ang ibig sabihin. Kaya nga palagi ko sasabi, ano yan, tuldok na period, kama ano yan. Importante. Ang original, hindi mo yan pwedeng bawasan ng tuldok. Kahit kama, hindi mo pwede alisin, maging iba ng pangungusap niyan. Maging iba ng ibig sabihin niyan. Kaya ang original, hindi ito pwede, ang original na salita ng Diyos, hindi pwede bawasan ng kahit tuldok. Pag yan ang tuldok, dyan mo na ilalagay. Huwag mo ilagay siya ba? Sige. Next, ganso. Basa. Paul knew it was God who had spoken to him, so he said, even if I come. Kaya nga, alam ni Pablo na ang Diyos mismo ang nangusap sa kanya. Kaya sinabi ni Pablo, kahit ako ay darating, To give a second revelation, mayroon ako dadalhin ng ikalawang revelation. try to make one little change. Para gawin ang kunti lang upang baguhin yung unang revelation. Sabi, hindi pwede yun. Ang unang revelation, Diyos ay bigay. Kung Diyos ay bigay, tama yun. Dahil ang Diyos, hindi nag-aaral. Puno siya ng karunungan. Puno siya ng kaalaman. Diyos siya eh. Kaya hindi pwedeng magbigay sa kay Pablo ng unang revelation tapos sabihin ng Diyos, Pablo, babaguhin ko yan ng konti. Hindi pwede. Sige brother, next. Adventure. Let me be a first. Pagkatapos, kapatid si Pablo, kahit sino, pakasumpain. Ang bilis! Gumawa ng panibagong statement, pangusap ang mga natin. May isang Diyos, tama. Nabasa mayama, may anak, may Espiritu Santo, tama pa rin. Pero ipapasok nila sa sarili nilang understanding na itong tatlong persona daw ng isang Diyos. Sa Diyos yun. Hindi yun. Nakasulat sa Biblia. Dahil ang mga anak, Espiritu Santo lahat, ay bahagi ng pagka-Diyos ni Kristo. Sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Kolosas, Diyos. Nolbi. Tuloy, gano'n? Paul knew the revelation was correct. God Ni Pablo,
na ang kapayagan niyon ay tama. Amen. God can give a first revelation, then a second. Ang Diyos hindi niya magawa na maglagay siya ng unang kapayagan, tapos may kalawa pa. Hindi niya magagawa yun. Siya. If He did, He would be changing His mind. Ano? If He did, Kung ginawa-gawa, kung gagawin ng Diyos ito, He would ibig sabihin, binago na ng Diyos ang kanyang kaisipan. Hindi pwede. Ang kaisipan ng Diyos ay perfect. Amen. Sakdal. Amen. Sige? He can give a revelation and then add to it, as He did in the Garden of Eden. Hindi nito pwede ibigay ang unang revelation pagkatapos maglalagay pagin siya ng kalawa. Hindi niya, tulad sabi sa paraiso, sabi ng Diyos, makain mo ang lahat ng mga prutas na sa gitna ng paraiso, pero yung isa, huwag. Huwag. Kapag ginawa mo sa araw na yan, siguradong patay kayo. Hindi na pwede mabago yun ng Diyos. Pero binago ng demonyo. Yung binago niya yun ang second revelation. Amen. Ano sabi ng demonyo? Kumain kayo, hindi kayo mamamatay. So ano yun? Ang demonyo ang nagbigay ng panibagong revelation. Amen. Ikalawang revelation. Kaya kahit sinong mangangarag at intan man, kapag binago niya ang mensahe, maglagay siya doon ng kunti niyang interpretasyon. Sa demonyo na yun, kamatayan ang resulta niya. Paano nakinig? Nagasip na siya na binhi ng kamatayan. Anong sinabi niya sulat ni Pablo kay Timoteo? Timoteo, bantayan mo yung sarili, ingatan mo yung sarili, pati ang tinuturo mo. Ingatan mo. Kung gagawin nito, maligtas mo ang iyong sarili, gayon din ang mga nakikinig sa inyo. Eh paano kung mali? Paano kaligtasan? Kundi impyerno? Tulad sa napuntahan ng mayaman sa impyerno. Sa lugar ng pagdurusa. Amen. Si brother? Okay na, next one. Wala na? Wala na? Okay na to, bro? Next. Full obedience to the full Word of God entitles us to the token. Dahil lang, kailangan ang buo na pagsunod sa Diyos. Amen. Buong pagsunod sa salita ng Diyos. Buo! Hindi pwedeng susunod sa kabila, ang kabila hindi careful. Amen. Buo! Kung sinabi huwag kang magnakaw, di huwag. Pag sinabi huwag kang magpatay, di huwag kang magpatay. Pag sinabi niya huwag kang makiapid, huwag kang makiapid. Kailangan ng buong pagsunod para tayo'y tumanggap ng banal na Espiritu. Amen. Dahil ang banal na Espiritu ay tatak. Token na tayo'y tagapagmana sa lahat ng pangako ng Panginoon. Amen. Ang taong sumasampalataya sa bawat salita ng Diyos ay ipinagkakaloob ang pangako na banal na Espiritu. Amen. Ngunit kapag bawasan ng kunti lang, tinanggal kay period lang, gagawa na siya ng sarili ng interpretasyon. Hindi siya dapat sa tukin na pangako ng Diyos. Dahil yun ay promesa lamang sa mga manampalatayanin sa buong salita ng Diyos. Amen. Amen. See, brother? No other way is Wala there na bang paraan? Hindi, yan na. that you would ever be entitled to the token. Hindi ka na pwede dapat sa token na yan, Holy Ghost yun. Kung hindi siya, manampalatayanin sa bawat salita ng Diyos. Amen. Huwag kayo basta-basta makinig at kanino man.
Amen. Tisingan mo! Sapagkat ang salita ng Diyos, linya dito, linya doon. Linya dito, linya doon. Ang bawat sinasabi, dapat may kalinya yun. Amen. Katulad sa lumantipan, ang mga ang mga lalaki, mga anak sa lumantipan ng mga Hebreo, kapag isinilang may mga bato ito nakatumbas. Si Jacob, 12 ang kanyang anak na lalaki. Amen. Ang bawat isa may bato doon. Dumami sila ng dumami. Namatay na yung mga anak. Namatay na mga ninuno. Nagkaroon ng tinatawag iglesia sa disyerto. Sa lumang tipan. May iglesia doon. At ang nandoon na naglilingkod, mga Libita. Lalaki yun, si kalawang dako, si kalawang silid. Walang babae doon na naglilingkod. Amen. Kaya hindi pwede na may babae na pastora. Hindi pwede na may babae na tagapagturo. O kaya, mga ngaral hindi pwede. Amen. Kasi sa lumang tipan, walang mga babae na naglilingkod sa tabernakulo sa loob. At ang kaloob-looban na tabernakulo, o kaloob-looban ng tabernakulo, may isa lang doon ang pwede kapasok. Amen. Yun ang Pangulong Pari. At ang Pangulong Pari, siya magsasalita ng salita kung tama, kung hindi, kung sa Diyos o hindi. Pero may basihan, nakakuwenta sa kanya. Ang orton na siyang tatawag, 12 bato. Amen. Kapag nagsalita ang pare, nag-umilaw ang 11, pero ang isa hindi. Ang ibig sabihin, mayroong isa na hindi conforme. Amen. Laban yun. Kaya ang gagawin ng pare, baguhin niya ang kanyang sinabi. Kapag umilaw ang lahat, ibig sabihin, sa Diyos yun. Tama yun. Amen. Sa ngayon, ang ating basihan ay ang Biblia. Amen. Kapag pumunta sa isang bersikulo lang sa Biblia, sa isang salita lang, mali na yun. Correct. Kahit lahat ng Biblia, ganyan naman. Iba-iba. Ngayon, ang Biblia naman, mayroon diyan tama na pagkakaunawa. Sino nabigay? Ang sagot, Diyos. Sino ginamit? Ang propeta. Amen. Ano nga nagagawin ng tao? Sige. Next one. Until you be fully the word, not what somebody has put into it and added to it. Sige lang ang salita ng fully, buong salita. Hindi kung sino-sino lang naglagay ng salita doon. Pag sinasabi, ang Diyos hindi naglagay ng obispo sa iglesia. Kontra yun. Against yun. Sa mensahe. Against yun sa Biblia. Ano ba? Kulang kasi ang kaalaman ng tao. At gusto niya pumasok sa gawain na hindi naman para sa kanya. Anong siya sabi ng mensahe tungkol sa Tito 1:6? Basahin. Mga taong nga di sa lawayon, Sa 5. Sa sining kabangdanan, dindilin ko ikaw sa Kreta. Agod nga makaayo mo ang masayo. Kag magtando ka sa mga tigulang sa tagsa kabanwa, suno sa ginutulin ko sa imo. Okay? Guys, mga tao nga di sa lawayon, nga bana sa isa kasawa, nga may kabataan nga nagatuo, nga wala ginasumbong nga mapinatoy kangon o kon balinag. Sige. Amen. Ite.
Kay ang manugtatap dapat magdi sa lawayon. Kanila ang manugtatap, hindi sa rawayan. Manugtatap. Ano ang sinasabi ng mensahe diyan? Obispo. Amen. Ang obispo manugtatap. Wala na obispo. Pag wala obispo, hindi wala manugtatap. Wala pastor. Dahil daw obispo, doon lang sa mga reliyon, dahil lang sa katoliko, dahil lang sa mga denominasyon. Mayroon ng denominasyon. Ang sa Diyos pa kanya. Amen. Pero kapag ang obispo na yun ay sasalungat sa mga kasulatan, hindi siya ang obispong totoo. Amen. Kaya nga, salita ang tao, madang sabi ng Biblia, Isaiah 28, verse 13, konti dito, konti doon, konti dito, konti doon, at alam niyo ano pa si Lunggo, matingkaya sila. Matistingan mo. Amen. Siyang matingkaya, magbali, masiog. Kagano ka na isa? Madakpan. Amen. Dahil isnyan mo ng versikulo, ng isa pang salita, kailang salita kasi, hindi nag-aaway yan. Amen. Ganon din. Pagsasabi ang Diyos ating leader, correct. Pero yung leader ng Diyos, naglagay din siya ng mga leader. Amen. Halimbawa, ano siya sabi ni Brother Branham? Director, may musician, may mga musician diyan. Tapos, may nuta. Ang gumawa nito kung composer. Siya kailan itong composer at ang director, iisa silang espiritu. Amen. Kung hindi, magkaibang kumpas noon ng director, mali-mali na nilagay ng kumpas. Kaya ang compositor, prophet. Amen. Ang composer, ang Diyos. At ang prophet ay kumukumpas siyang leader. Amen. Kanya-kanya lahat. Hindi ang Diyos, hindi Diyos ng kaguluhan. Kaya mayroong talagang konti dito, konti doon. Pwede ba yun? Sabihin, hindi ko naintindihan, hindi ko pa naabot. Eh, bakit nagsusumika? Na naglalagay lang sa iglesia at ang tao nakikinig na mapunta sa impyerno. Hallelujah. Sige, brother. Next. How careful we must be to hear one voice. Ano? How careful? Mag-iingat kayo. Hindi lang basta mag-iingat. How careful? Masyado. Amen. Kayo mag-iingat to hear one voice. Isa lang kasi ang pakinggan nyo. Amen. Hindi kung kanino pa kayo nakinig. Isa lang. Sige. For the Spirit has but one voice, Ang Espiritu, kundi may isang tinig lamang. Sige. which is the voice of God. Na ito'y boses ng Diyos. Paul warned them to say what he even said as Peter Pablo did siya likewise. nag-warning. Si Pablo nag-warning. Nagbabala. Sasabihin ng kung ano ang sinabi ng Espiritu. Kung anong sinabi ng prophet, yun ang sabihin mo. Amen. Walang bawas, walang dagdag. Amen. Even he could not change one word Kahit na that he siya had na given. magbaguhin niya ang isang salita, magbago sa isang salita lang na ibinigay niya sa kanya, hindi pwede. Sige, By revelation. pamamagitan ng revelation. How important How important is that what? to hear the voice To of hear God. the voice of God. Ano pakinggan nyo? The voice, ang salita ng Diyos. The voice of God ay pinahayag kay Pablo. Amen. Sa ating panahon ay pinahayag si Kapitong sa inyo. Bakit? By way of his messengers. Sa pamamagitan sa paraan ng kanyang mensahe. Amen. Hindi kung sino siya sabi, pastor siya, naka-intindi siya, Korehiyo siya, naka-intindi siya. Hindi tayo usapan kung ano ang profession eh.
Sa panahon nga ni Kristo, sinabi ni Kristo, Eli, lama sabachthani. Kanila din yun na lingwahe. Pero nung sinabi ng mga tao, tingnan natin kung darating si Elias para siya ay iligtas. Kung hindi, ang sabi pa, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi mo siya mabili. Kung inutusan kayo, dahil saan ang kinakausap kayo, hindi naman kayo mabili. Pero minsan iba ang sinusunod at pagkakaintindi. Ganon! Revelation na kailangan! Clear understanding revelation at ang revelation na sinabi ng mensahero, yun ang final! Amen. Walang dagdag, walang baho. By way of his messengers, then say what has been given them to Wala say to kayo. the church. Anong sasabihin mo? Sabihin mo lang! Amen. Kung ano sinabi ng mensahero, yun lang sabihin mo! Amen. Huwag magbawas o magdagdag. Marami pang mga ekspektasyon. Hindi niya kailangan ng Diyos ng mga interpretasyon at mga paliwanag. Sundin naman sinabi ng mensahe. Yun lang! Amen. Sige. O next. 11. Oh. Then there's known in Western countries a weed an animal can eat. It's called local weed. Ito na. Sa Texas ito. May mga kabayo, may mga baka na binabantayan ng mga pastol, cowboy. Pero, ang ginagawa nito, binabantayan, pinapakain nito ang kanilang kawan. Sige. A horse can eat that, and you just can't do nothing with him. Anong makain ng kabayo na hindi mo na siya makontrol, wala ka na magawa sa kanya, yung tatawag loko, mga damusan pero nakakaloko. Sige. Just becomes an outlaw. Kita mo, hindi na siya masinuri, tagasira na siya. Can't put saddle on him, can't do nothing. It's called local weed, and you must keep your stuff away. Kita mo, loko. Damo, pero nakakabuang. Amen. Sabi niya ikaw, ilayo mo ang kawan diyan. Amen. Hindi sabi pabayaan mo na lang. Yan siya. A horse, he'll eat something that throws him into this condition. Ang kabayo na makakain ng ganyan, ang kanyang kalagayan, nagabuha ng baba niya. See? Spasm. Gabuha. Why? You would be a very poor cowboy. Ang sabi, Your horse masyado eats ka local namang weed. mahina ang cowboy. Ang poor dito hindi pigado. Poor, masyado kang mahina na klaseng shepherd. Mahina kang klaseng cowboy. Na pinabayaan mo ang iyong pinabantay na makakain ng mga aral sa tama. Marami siyang mga pinakain, pero may isa doon na ginagdag na nakakalason. Amen. Panampalataya naman yun. Si brother? It shows that you don't care. Nagpapakita lang, hindi wala kang pakialam. See? Well, bro. And a real pastor, At ang tunay na pasto, a real servant of ang Christ, tunay na lingkod ng Diyos, will be a poor example of Christ. masyado naman silang mahina na ehemplo. Dali lang. Ang purito ni Pigado. Kundi mahinang klaseng pasto. Amen. Na pinabayaan niya ng kanyang kawan ay makakain ng damo na nakakabuang. Pag sinabihan mo na gabuang babayan, hindi mo na mapunggan gabuang babayan. Paano yun ang sabihin? Hindi ka niya hindi ka niya pahambalon. Siya na lang. Kaya gabuang babayan, hindi mo na mapunggan. Amen. Sige. To see the sheep
eat something, Nakita mo ang tupa mo na binantayan mo, nakakain ng ganyang bagay. that's going to drive him away Upang siya yung mapaliw na siya sa Diyos. or Yes. make him an outlaw Oo, for God. masubayin na siya. Kita mo, ang sana iba ngayon, may mga kauturan tayo na subong. Hindi na nagsasamba. Paano daw? Sila ng Diyos. Sila ng Kristo. Paano nga ba naman magsamba sisambahan niya. Kung siya na ang sinasamba. Hindi mo na pag nagabura ng bayas niya. Pinawala ng bura niya. Ay ba naman sana? Wala na, bahay na lang, hindi kailangan na magsimba. Wala na. Nakakain siya ng aral na rason. Amen. Ang tunay na agad ng Diyos, huwag nayaan na makakain ng ganyan. Amen. Kaya marinig kong mata mali, hindi ko pinapahaya. Kaya kung nakakain, isuka yun. Huwag mo kainin. Amen. Kunyari, mabait sa iyo. Pero mabait ka sa iyo, pero paano ang kaluluwa mo? Gano'n? Malapit na siya magbabayad. Sister, malapit na siya magbabayad. Kailangan mag-ingat kayo. Amen. At makinig sa isang tinig lang. Amen. One word! One voice! Amen. Huwag na kayo makinig sa tinig. Ang lahat ay napahayag. Amen. Siya sabi na minsan, ang buong silyo ay napahayag na sa pamamagitan ng ikapitong mensahero. At sasabihin pa nila, ang ikapito, wala pa? Namatay na si Brother Branham. Hindi pa ipinahayag ang buong silyo. Sino sabi noon? Si Satanas. Sapagkat ang siya yung sasabi, ang buong hiwaga ng silyo nahayag lahat Amen. sa pamamagitan ng kapitong mensahero. At ito ang ating panampalataya na magbibigay sa atin ng panampalatayang reaksyon. Amen. Bakit ang reaksyon? Dahil ko na iwan lang. May sundo, bera dito, bera doon. Mayaman, nakala nyo, walang problema. Sa pera, oo. Pero maraming problema yan. Amen. Ang mahirap. Mahirap yan sa pera. Pero lahat meron. Ano ngayon ang gagawin natin, sinalapit natin buhay? Maglingkod. Maging matapat tayo hindi sa tao. Sa Diyos tayo maging matapat. Hindi tayo maging matapat. Kahit kanya naman, sa Diyos tayo maging matapat. Tayo ang word of God. Tumayo. Panginoon Diyos, maraming salamat. Pagpalain mo kami. Ang pinili mo ay hindi madayaan. Pwede matrap pansamantala. Ngunit sabi ng Panginoon, ang pinili mo kailanman ay hindi madadaya. Sapagkat ang titingnan namin, Panginoon, ay ang mensaheng pure. Wala pa mundo, nakalaan na kami sa mensahe at ang mensaheng nakalaan na para sa amin at hindi para sa inyo. Patawarin po ninyo kami lahat. Sa pangalan ni Lord Jesus, Amen.